problema nila, Admar. Tuloy-tuloy yung corruption, even to the point of corrupting members of the House of Representatives na bumoto sa kasalukuyang impeachment. Unfortunately, that is their problem today. They want to impeach the Vice President but they don't have the numbers because tinuruan nilang maging corrupt yung mga congressman. Lahat ngayon nag-aantay. How much is the dog in the window or outside the window? Ng kanyang office. Ang tanong, paano ba ginagastos ang mga bagay-bagay na ito? Ano ba ang finding ng Commission on Audit? Kung maalala ninyo doon sa audit report ng Commission on Audit, unmodified ang kanilang opinion. Unqualified opinion. Ako ay isang CPA din. Alam ko ang ibig sabihin yan. Kapag unqualified, pasado yan. Walang mali. Pero, sa bawat audit report, meron talagang mga findings dyan na maliliit. Linya, at sinasabi doon, medyo kulang ka ng documentation dito ng konti. Pero di bale, pasado ka. Klaro ka, pasado ka dito sa audit na ito. Tandaan natin, pasado lahat ang Office of the Vice President sa mga taon na iyon sa lahat ng audit ng COA. Kaso nga lang, tinake advantage nila yung mga particular na items na finding na iyon para i-capitalize at magsampa ng impeachment case laban kay VP Sara. Ang tanong, paano ba dapat i-document ang paggastos ng confidential and intelligence fund ng Office of the Vice President? Tama ba na meron siyang CIF fund? Katulad ba ang dapat na documentation sa CIF fund ng paggastos ng documentation ng mga ibang items under the Office of the Vice President? Kung makikita ninyo, confidential and intelligence fund. Maraming confidential dyan. Maraming secret dyan. Anong level ng information ang dapat mong ipakita sa Commission on Audit at sa publiko para pumasa ng audit? Ano ang nasa isip ng COA? Bakit niya nasabi na kulang yung documentation? Ngayong episode na ito, pag-uusapan natin kung paano ba talaga ginagastos ang funding na ito. Kasi itong pera na ito ay ibinibigay sa mga operators ng pag-iimbestiga ng mga kalaban ng Estado. Ibinibigay ito sa mga pulis, sa mga militar, ng mga nag-iimbestiga para imbestigahan lahat ng mga potensyal na kalaban ng ating bansa. Kaya dito sa ating table ngayon, makakaharap natin ang kasama natin sa NPA. Yeah, pare! Ano ang feeling kapag target ka ng isang intelligence investigation? Kasama din natin mula sa MNLF. Yes! Nabibigyan ba kayo ng pera? At meron din tayong kasama, syempre, mula sa PNP at sa militar, sila magpapaliwanag kapag dumapo at dumaan sa inyong palad ang pera mula sa CIF, paano ninyo dapat ito gastusin? Paano ang documentation na required sa inyo? Ano ang dapat na i-report ninyo sa head of agency kapag ginastos niyo ito? At ano dapat ninyong i-disclose na information? Advisable ba na mag-disclose ng napakaraming information para lamang pumasa sa Commission on Audit? Yun po ang tanong na masasagot natin ngayong araw na ito dito sa ating episode 2, dito sa Talakayan, sponsored by UP United People's Initiative, dito sa tungkol sa impeachment proceedings ni Office of the Vice President Sara Duterte. Yeah, buddy. See you, folks. Magandang hapon ho sa inyong lahat. Ito po ang Talakayan ng Taong Bayan. Panimula namin programa patungo sa People's Tribunal na aming sisimulan rin sa susunod na linggo. Ito po ay paraan namin para mapalinaw ang mga issues na bumubuo sa issue ng impeachment, both sa ating Pangulo at sa ating Vice Presidente. Ngayon po, dito sa dalawang editions natin, pag-uusapan po natin ang dalawang bagay na napaka-importante. Yan po ay ukol sa confidential fund, ang paggamit niyan, ang proseso, at bakit mahalaga na maging sikreto
ang mga panuntunan sa pag-aalam kung sino yung mga pangalan dyan sa mga tao dyan sa pangalan na sinasabi. At ang pangalawa ay pag-uusapan po natin ang bank secrecy. Pero bago po natin puntahan yung mismo nating talakayan, gusto kong ipakilala sa inyo ang aking mga kasama dito. Medyo mga controversial ho sila, pero talagang sikat na sikat at alam nila ang kanilang sinasabi para mapaliwanagan ang taong bayan dito sa issue ng confidential fund, ang pag-handle ng mga aliases, bakit hindi mo pwedeng sabihin, ang proseso niya ang confidential fund, at iba pang mga issues na tungkol dito. So ang kasama po natin ngayon, tatlong magigiting na mga maginoong mga Pilipino. Unang-una po sa aking kaliwa ay si Attorney Melchor Magdamo. Nakukilala po yan dun sa mga involved sa eleksyon. Nakikita natin si Attorney Magdamo, nagsimula po ang career niya sa COMELEC ng 2008, pero naging controversial, naging whistleblower ng 2010. Tapos, dahil siya'y naging whistleblower, ay nailagay sa floating status ng 2022. Kung kaya't minarapat niyang mag-resign, at maging advocate at tumulong dito sa usapan natin ngayon. Ang aking nasa kanan naman ay hindi na iba sa inyo, si Ka Eric. Medyo makulay ho ang buhay nito, talagang revolusyonaryo since nung estudyante pa lamang, pero bakit ho napaka-importante siya sa usapang ito? Abay, dati ho siyang operative ng CPP, NPA, NDF, no? Sa Western Visayas at sa Panay Island. Yun ay sa ilalim ng CPP Regional Urban Party Committee ng Panay Island, Western Visayas. Pero hindi po lingid sa kaalaman ng karamihan, si Ka Eric po ay graduated twice as class valedictorian sa elementary at high school education and was consistently an honor roll and dean's lister sa university sa West Visayas State University sa Iloilo City. Nakita po nyo doon pa lang sa recruitment, kitang-kita, bakit si Ka Eric ang pinili? Bakit siya ang recruit? Dahil na doon sa kanyang academic performance at excellence, no? At makikita natin dito doon sa kanyang pagiging operative ng CPP, NPA, NDF. Kasama po siya sa mga urban operations, armed operations, infiltration, napakagaling ho niya. So si Ka Eric was deployed ng CPP National Leadership sa National Intelligence Unit. Tamang-tama po na resource person natin, ukol sa usapin ng confidential fund, no? Ang susunod po ay si Dato Alan na bukod tangi, isang kaibigan nating Muslim at representative ng UPI Mindanao, no? Si Dato Alan ay kasama sa MNLF. Tama dati po? Tayong member ng secretariat ng Yumaong Vice Chairman Gatchali Japar in Political Affairs. Okay. Ako, napakahalaga ho noon pag ikaw ay vice chairman sa political affairs. At yun hong sinabi niyang dating pinuno ay napaka-controversial ninyan pag pinag-usapan natin ang mga issues na involve ang Muslim Mindanao. Yes, po. At ang ating national government dyan sa peace process, no? So, simulan po natin ang talakayan. Pag-usapan ho muna natin yung Confidential and Intelligence Fund. Bakit merong ganon? Para saan? At ano ang proseso? Kasi bumabalot dyan yung Joint Memo Circular ng 2015 na pag 33 pahina po yan, no? Inyong pag-aaralan, napakadami ng bawal, napakadami ng definition of terms. At ang kalakip po dyan ay ang mga forms para mo gawin yung iyong quote-unquote liquidation na mapapatungo doon at papasa sa COA. So simulan po muna natin siguro, Attorney Magdamo,
paano po yung confidential and intelligence fund sa usapin ng threats sa lipunan? Siguro po, babalik pa tayo sa mas maaga sa 2015 dahil 90s pa yun meron ng confidential fund. Intelligence funds ang tawag. Ang tawag, natin, yes, yes. Na naging confidential intelligence fund, tapos naging confidential fund. Noong panahon na yung buhok ko ay kakulay pa ng buhok ni Harold Respicio at kamukha ko pa siya noon. Nagtrabaho po ako sa isang tanggapan na kung tawagin ay Office of the Presidential Advisor on the Peace Process. Yung pinakaunang-una na, kumbaga, meron kaming database ng mga rebelde, kutulad ni Kaherik at saka si Dato Alan, no? At yung mga computers namin doon, yung may disket pa ng ganyang kalaki na sinusubukan pa ng, kung naalala nyo, ganun pa yung computer noon. Ngayon, ganito na lang siguro masyadong legalistic kung yung mga forms na yan. Isipin nyo lang, halimbawa, kapag yung pasyente ay nagkonsulta sa isang doktor, may sakit, halimbawa, Dr. Malo, ako may sakit, kinonsulta ko, dindiagnose ako. Pwede ba niyang i-chismis yung diagnosis niya sa sakit ko? O kundi, nagkumpisal ako, halimbawa, imam si si Dato Alan, nagkumpisal ako ng kasalanan ko. Pwede ba niyang ibulgar sa buong mundo yung sino mga binabae ko, o kung gano'n? Ganun yun, sa Katoliko naman, confession ka, ganun din, no? May mga confidential na bagay. Tapos kapag pinopondohan mo yung rebelde na sumuko at binibigyan mo nung araw 8,000 lang naabutan ko pa yan na wala kang sinorender na baril, wala kang sinorender na kahit ano. Lumalaki yan depende sa sinorender mo Pwede bang sabihin mo, sumurrender to yung isang si Katotoy diyan na at nabigyan natin ng confidential fund. Dati, nung ako po ay nagtrabaho sa OPAP, merong nag-leak na confidential fund. May umaepal na gusto niyang patunayan sa Pilipinas na wala nang problema yung peace and order at meron ng peace na pwede nang isiwalat kung sino yung mga subuko. At yung nag-leak ay yung tungkol kay Leopoldo Mabilangan, a certain Ka-Hector. Ako po yung nagtatago ng na yun, ng data na yun. Noong yung boss ko kasi noon, hindi niyo siguro naalala, yung Heidi Yorak, isa yung matapang nung araw yun. Nung pinolitika siya at inalis siya doon at nagkaroon ng bagong boss, kinuha ng bagong boss yung confidential data at nagyabang dahil tatakbo nga naman sa Senado. Sabi na, okay na, may peace talks, pumunta sa Utrecht sa Netherlands at binigay yung data. Listahan. And exactly 32 years ago yun. So, Atty. Gamo, bawal na ibigay ang listahan? Bawal sabihin ko sino ang State rebelde. secret yun. State secret kung sino yung mga rebeldeng sumuko dahil binigyan mo ng pondo Yan ba yung tinatawag na dapat may order of battle na ilalagay doon sa plano para kakumuha ng pondo ng confidential fund? Dati wala pang ganun Wala pang ganun. Wala pang ganun yung mga order. So, dati, listahan lang. Listahan lang. Oo. Puro ano lang. Based on intelligence. Based on intelligence. Tapos kahit yung alias, kailangan pinapalitan yun. Bago mo dugtungan yan, si Ka-Eric ba wala sa listahan mo? Hindi kayo nag-abot. Kasi Bisaya sa akin yung Pero kung ganun pa rin yung tradisyon, si Ka-Eric nandun sa listahan. Nandun. Si Ka-Eric, ano ang alias mo noon? Ay, ang dami po naming alias nung kami sa CPP, NPA, NDF kasi we live by the codes. At nung kami ay nasa side ng government, nag-alias pa rin kami kahit kami ay naging recruited na as state agents for the government. So may handler ka? May handler kami niyan. So again, para ka malagay dun sa listahan, may intelligence report, tapos pag nakuha na siya doon, may mag-handle ng kaso ni Ka-Eric. Ano ba? Delikado kasi yan, Professor Malo, mga kababayan. Kung ang confidential lists ng mga considered to be informants or intelligence assets or agents, security agents ng government na nanggaling sa kabilang side,
meaning naging kalaban dati ng gobyerno, either sa Muslim movement ng mga rebelde o kaya sa communist terrorist group na dati tinatawag yan na, tama ka, may order of battle. At ngayon tinatawag yan na PSR. So yung order of battle ng PNP, ng AFP, Yun. ng intelligence community, isang listahan yon. Nakalista yon ang mga targeted individuals and leaders. Para ka mapunta doon sa listahan na yon, medyo nasa taas ka na ng pecking order ng leadership. Ibig O sabihin, active ka. aktibo ka at mayroon kang katungkulan. At ikaw ay tinatarget ng government for neutralization yon. Ang neutralization po doon sa sinasabi, either mahuhuli ka, makakasuhan ka, or mapaengkwentro ka. Okay. So yun po, dinaanan po namin yan dahil ang buhay ko po, nung ako'y nasa CPP, NPA, NDF, ako po ay naging bahagi ng National Intelligence Unit, National Department ng Intelligence ng So NPA. para kang Nika. Ng NPA. So yung trabaho namin, gumagamit talaga kami ng alias para itago yung aming operations. So yung confidentiality niyan, kapag kami tumawid doon sa government side o kami na-recruit, for my part, i-confirm ko dito sa talakayan ng taong bayan, at kinwestiyon ito sa akin sa Senate dati. Dahil hindi ko inamin na nahuli ako Hindi ko rin inamin na nag-surrender ako, but I was captured. So may mga ganon. Secretly nahuli ako, nahuli yung unit namin sa Tagaytay. At hindi ko nababanggitin anong unit ang nakakuha sa So may akin. operation. May operations kay ang- Ka Eric. Sa aming unit, sa National Operations Command ng NPA. Pero Eric na ang ginagamit Hindi mong... pa, Rex ako noon I was Rex. Yan yung parang Grace Piatos. Oo, yun. Ako ay si Rex. Okay. Pero ang Eric po, yun ang equivalent ng Grace Piatos kasi government side yun. Nung okay, nasa CPP, okay. NPA, NDF ako po ay si Rex, si Jing, si Johnny. So, Ang yan dami mo namang iba-ibang lugar kasi ang aming So dinideployan. paglipat mo ng lugar, Nag-iiba ka ng pangalan. Yeah. Sir, kayo, Dato Alan, ganyan rin ang naging buhay nyo. Hindi naman po. Kung ano yung pangalan mo sa umpisa, So, Dato Alan. halimbawa, Dato Alan, o nag-umpisa ka na may bago kang pangalan, yun na yung gagamitin mo hanggang Sa operasyon, Yeah. hanggang mahuli ka. O hanggang Kasi- mag-surrender ka. Okay. Oo, magkaiba kasi sa NPA, Magkaiba. Ma'am. Magkaiba, Oo. sir. We hide our identities. Sa Muslim, Hindi po namin tinatago ang identity. may yabang pala talagang matatapang, no? Oo, bakit, sir, may difference na ganon? Bakit hinahide? Bakit ang iba hindi? Kasi lumalangoy kami sa mga urban operations. Dahil So we ikaw need, nga pala we need to urban. disguise. Oo. We need to have cover. Oo. Kaya walang red tagging dahil ang ginagawa talaga namin para hindi kami matukoy ng mga CPP, NPA, NDF kami, nag-iiba kami ng pangalan, nag-iiba kami gumagamit kami ng alias para maka-infiltrate sa schools, maka-infiltrate sa organization, makalangoy kami sa urban operations, hindi kami matutukoy ng mga komunistang terorista kami. Okay. So iba sa kanila, hindi nila Iba ginagawa naman yon. kay Dato, no? Oo, magkaiba yung mode of operations namin. Opo. Malaki ang pagkakaiba nun kasi sa amin, pag pumasok ka sa struggle, may guidance din kami na sinusunod, yung Holy Quran at saka Hadith. At nakasaad po dyan kung sino ka, ano ka, at kung saan ka nanindigan, yun ang Paano kayo pangangatawanan po. rini-recruit? Minsan po, dahil po sa hindi lingid sa ating kaalaman na kung ano ang nangyari sa mga Muslim sa Mindanao. Doon sa lugar na yan, pag po. may nangyari... Yung iba po, hindi na nire-recruit Kusang sumasapi sa sumasama. Kilosano. Okay. Dahil andun sa loob yung hinanakit na habang sumasariwa sa isipan nila yung katulad ng martial law. Oo. So, hindi na po kailangang hikayatin Oo. na sumapi sa samahan. sa samahan dahil kusa pong Sasama. sasama. Okay. Kaya Professor Malone, madugtungan ko lang, we try to understand the Bangsamoro problem and Bangsamoro struggle. Nung nasa NPA, NOC po kami, we try to talk to them. Merong ganon Informal na tactical alliance. nagkakaroon kayo ng... Yung NPA Oo. and the CPP Pero wala tried- kayong hindi kami tactical operation na mayroong mga magkasama. magkakasabay, nag-aaral kami noon. Oh. Kung anong taktika nila. Kasi Oo. magkakaiba, guerrilla warfare Oo. yung sa CPP, NPA. Pero during that time na nasa NOC ako, inabot ko pa yan na nakikipag-usap.
Oo. sa ilang top leaders nila, pero magkaiba ang approach. Okay. Magkaisa ng paniniwala na dapat baguhin yung Oo. pagtrato sa Bangsamoro people, Oo. yung opresyon nila. Oo. Pero magkaiba kami sa ideological perspective. Okay. Kasi Marxist, Leninist, Maoist kami. Oo, yun yung difference. Magkaiba talaga Siya yun. talagang- So magkaiba din ang mode. Oo, oo. Kaya kami gumagamit ng alias to cover. Okay. Kaya yung binabanggit Attorney Magdamo, tama po yun. Yung panahon ng unang mga pagbubuo ng peace talks, yung binuo ang tinatawag po na The Hague Declaration, Oo. tsaka yung Utrecht Agreement, Oo. ay kasama po doon ang mga pagbibigay ng safe conduct passes at pagbibigay ng aliases. Dapat Okay. pinatago yan para ma-protect kami. Okay. So, balik tayo dun sa confidential fund, no? Dati, sinabi mo, Attorney Magdamo, na isang pondo lamang yon na intelligence fund. Tapos nagkaroon ng confidential at intelligence. Ang confidential ngayon, defined as paggamit ng pondo hindi sa intelligence na PNP, DND. Ano ang difference ng confidential at intelligence? Yung intelligence more on the military side yun eh. Pagka napupunta sa civilian, doon na nakakaluan ng confidential. Ang naalala ko doon, dati kasi yung nagne-negotiate sa ang tawag sa inyo, Southern Philippines Autonomous Groups. Yes. Ambassador Manuel Yan, General Manuel Yan, na kasama ni Ramos, President Ramos. Sa naman, sa ideological groups, ang tawag sa kanila, ideological. Si Ambassador Howard D. Tsaka si Aping Yap. Ayun, si Aping Yap, si Congressman of Tarlac. Tarlac. Tapos, noong nasanay mo na sa naunang intelligence sa military side. Pero habang nagkaroon ng konting problema sa intelligence fund noon dahil yung tuwing may magso-surrender na kunyari barrel, usually talagang bulok na tapos ino-overprice. Para yan yung pamana. Pamana. Yan yung pamana. At saka ngayon yung surrender ng mga baril na decommissioning. Decommissioning. Ang daming fake Baril noon. rebels. Ngayon, Oo. decommissioning. Ngayon, decommissioning. Oo. So ngayon, medyo nagalit si President Ramos, no, medyo nilipat unti-unti sa OPAP. Oo. So nagkaroon ng confidential. Okay. Pero may listahan yun, Mamalo. Intelligence fund. May mga listahan yun sino ang mga NDF leaders, mga Oo. Communist Party, and then may listahan din yun sino mga nag-side na ng government. Oo. Ngayon, pag i-leak yan sa amin balik, ay magiging target yan para sa amin. Oo. Ang tawag dyan, SO. Pag sinabi mong ilik, kunyari, sa usapin ng impeachment ngayon, gusto nilang makilala si Grace Piatos. Piatos. At kung sino-sino pa yung mga pangalan, biro mo, tiningnan sa PSA, kung may ganong, yung aksaya na pagtingin sa mga public record. Actually, na alam naman kabubuhan natin. yun, Mamalo, eh. Oo, di ba? Alias nga yun eh. Kaya nga, pinag-usapan natin, Oo. ba't nag-aalyas? Kahit si Dato Alan. Dato Alan, sinabi rin na sila hindi masyado sa alyas, no? So, yun yung pagkakaiba. Pero, kung i-reveal mo ngayon lahat yan, dahil sa kagustuhang malaman, tama ba ang paggamit ng confidential fund ni Vice President? Hindi ba dapat kailangan nating makita kung sino itong mga ito at nasan itong mga ito at paano ginastos ang pera? Kayo bang tatlo naniniwala na tamang accountability yon sa confidential fund? Ako makakasite ako ng actual example na nag-leak at pinatay Yeah. yung Si Leopoldo Mabilangan. si Kahektor. Oo. Paano na-leak? Yung kinuha nga. Ganito, no? Unang-una, yung boss ko, Oo. Heidi Orak, doon Oo. ako nagre-report. Oo. Hindi niya nililik. Tapos, pinulitika siya dahil medyo sumisikat siya. Ang nangyari, tinanggal siya. Oo. May pumalit. Siguro wag nang banggitin. Banggitin, No? oo. Matagal na rin naman yun. So, may access na siya sa datos na yun. Balak tumakbo. Dumakbo para sa Senado. Kasi Senado. Oh, yan, politiko na naman ha. Sa Mukhang kilala national ko yan. security, parang kilala ko rin yan. dumalo sa Netherlands, Oo. nakipagtsikahan with Oo. Joma Season, Oo. rest in peace, no? Nag-leak sa all the way kay Joma. Pinakita niya Exactly yung lista. 32 years. Kasi today is March 25 eh. Oo. 32 years ago, Pinatay si March Mabilangan. 25, 1994 po, tinorn over. Tapos, Paano yun nakita ng mga leadership? Yung mga pangalan? Minarkahan yun, Mamalo.
Paano nila napipili sinong gagantihan Hindi nila confirm na si Mabilangan was cooperating long time ago with the government? with the government. So, nakita yun nila Joe Masison ng Central Committee ng Communist Party of the Philippines that Mabilangan was instrumental in exposing the Red Scorpion Group. Oh. The Alex Bongcayo Brigade. Oo. The kidnap for ransom operations. So, in the- delikado talaga. Delikado yun. So, yun pala, nagli-leak na yun. So, dinesisyonan yun ng Central Committee nila Joe Masison na targetin siya. Even ang pagpatay kay Romulo Quintanar, the former chieftain of the NPA, was a leakage that he was handled by ISAF or he was part of the PNP-IG program nila General Bogie Mendoza. Oh, yeah. Oo, lumabas yun sa amin. When I was with the NPA, priority yun. Si Quintanar, si Tabara, si Rick Reyes na consultant ngayon dyan sa Pasig, tsaka si Nilo de la Cruz. Oh. Tatlo patay doon. O di si Rick na lang ang Si Rick buhay. Reyes nandyan sa, Oo, yan yung Nilo de la tumutulong Cruz, I think hindi sa naabot. mayor ng Pasig. Oh, si Oo. kay Vico Soto, Oo. I know him. Oo. So, nang mag-leak yun sa amin, the order came from Netherlands, kina Joe Masison. At ang nag-execute, National NPA Operations Command. Si Quintanar So na-execute may decision Sa Central Committee. sa Central Committee, ibababa sa sa NPA, nasa ground, National Military Commission. tapos liquidation. Oh, papatayin talaga. On the spot. Oo. In just 1 week, pinatay. Yun ang sinasabi niya. Kaya hindi nila naintindihan ito, Mamalo, na ganun po kabigat. Yun, nang ma-expose ako na si Eric Almendras pala, si Jeffrey Celis, kasi boses lang ako dati. Oh. And I only limited lecture lang ko sa military intelligence. Oh. Pero nang makita nila ang mukha ko that I was the resource person sa pag-create ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, Oh. tinarget ang pamilya ko. So, ngayon, ibig mong sabihin, meron kang bounty sa... Oo. Ang tawag dyan sa NPA, SO, Standing Order. So, meron ka. Oo, papatayin ako. Dahil alam na nila kung sino. Oo. Bakit ka naman pumunta sa side ng gobyerno? Na-captured kasi ako. Yun, yung kaninang mo kwento. So, that was 2008. Na-captured ako, and then hindi po sinabi na na-captured ako. So, it's somehow So- complicated. so- ang tawag dyan sa intelligence project, alam ng mga resource persons yan sa intelligence, na-reproject ako. The NPA believed that I was still part of them. Parang sa normal na linggo, double agent Nag-double ka. agent. Yeah. Oh. So, I was already operating and as the NPA National Operations Command sa intelligence, while I was already recruited and captured. So, bahagi ng mga trabaho ko ay nagre-report ako sa Hindi ka isang unit. natatakot ngayon? No, ngayon natatakot syempre kasi kilala na nila ako. Oo. And these are already court records. Oo. Tinatanong na yan sa akin sa korte, bakit ka iba yung testimony sa Senate, iba sa court? Oo. Because I was not inclined to expose kung ano talagang ginawa ko. So Kaya- until now, hindi ka Ma- pa rin nag-expose ng, oo, ako Yeah. si Ka Eric, pero Oo, lahat na nangyari sa buhay hindi ko. ko pwedeng i-expose. Oo. Halimbawa, paano namin Yun yung national security aspect. paano namin in-infiltrate ang ISAF? Oo. So sa NPA side Oh, yun. ikaw So paano ko in-infiltrate naman ang NPA para mag-leak sa Mahirap gobyerno? itong ating Mahirap guest. yun. Oo. So, diyan pumapasok ang kahalagahan kung bakit ang paggamit ng alias ay hindi pandaraya. Yan ay Oo, protection. yan, hindi pandaraya, proteksyon sa Protection. gustong tumulong Sa sa gobyerno. gobyerno. Dato, ikaw naman, anong storya mo? Hindi ka rin natatakot nung ikaw kasama na sa mga rebelde at nakikipag-away? Sino ba naman di matatakot? Oo. Pag sumabak ka sa gera, Kasi kayo, wala kayong protection, wala kayong alias. kasi yun yung mandato din sa amin na pag sumapi ka sa samahan, kung sino ka at ano ka, Oo. doon ka. So wala tatayo. kayong worry na may may listahan ng MNLF na ngayon hindi pa tapos yung peace process natin, hindi magkaintindihan kung itutulay o ano. So wala kang ganong katakutan na maging Grace Piatos. Lahat po ng sumasapi sa Mujahideen, pagdating po sa doktrina ng Islam, yun yung nakalaan ng buhay mo na handa kang mamatay. So wala kang iniisip na matatakot ka, mahuli ka, isang karangalan sa isang sumasapi sa kilusan ng Bangsamoro, o maging nung MNLF pa at hanggang ngayon naging MILF is mamatay ka ay parang yung mamatay kang isang sahid. So sa taong bayan kita nyo ang dalawa nating ehemplo, isang Muslim
na dating muhahidin, ngayon balik loob at tumutulong sa peace process, at isang sa CPP-NPA na talagang operational hanggang sa ground level, may alam siya, tumulong sa gobyerno, pero na-recruit. Bago tayo tumalon dun sa anong nangyari dyan sa operation na yan, bakit ikaw na-recruit? Ng NPA o ng Ng government? NPA. Ay, Kasi okay. sinabi mo na yun sa gobyerno eh. Oo, na-capture ako na-capture ka, di ba? Sa NPA, with that sterling academic record when you were a student, bakit ikaw? Tinarget talaga yun nila at standard sa pagre-recruit yung may leadership at may influence sa schools. So technically, nasa community, sa eskwelahan, Oo. Naging student inaalam council nila. ako, Oo. nag-editor, at naging leader ng maraming organisasyon. Oo. So targeted ka kaagad. Kung matalino ka, marunong magsulat, marunong magsalita. May command ka sa estudyante. Sa tao, oo. Yan ang pinaka-priority. At yun ang nangyari sa akin. So kailangan ng proteksyon ng eskwelahan? Oo, dapat. Tama lang Against ito na the may recruiters? Yes, kasi hindi namin sinasabi kaagad ng mga nag-recruit sa akin na mga NPA connected sila. Oo. So ang pakilala nila, College Editors Guild of the Philippines. Naku, maraming magagalit Oo. sa iyo dahil maraming Ayun ang unang organization galing kwan. ko. Oo. CGP. Oo, CGP. And then nag-NUSP. Oo, National yan. Naku, yan Units ang Student- mga And then- hotbeds ng yes, recruitment. Then nag-LFS. Oh. And then, nag-anak bayan. Hindi ko na inabot ng Kabataan Party, nag-NPA na ko eh. So, ibig sabihin, noon ko lang na-realize na yung mga kaharap ko pala, mga kadre ng CPP, NPA, Nung NDF. una, hindi mo ko alam, akala ko- nararamdaman na Kasi kadre. student leaders din sila. Oo. Then, mga nakapasok sa So, ang schools. babata, matatalino. Yes, I was yung 18 years old. kinabukasan ng bayan natin, ha? Correct. Na andon. Yun po ang Parehong napakadelikado. kinadato. Oo, sa kanila bata rin. Bata rin. Matatalino, magagaling, articulate. Grabe talaga ang recruitment Grabe. nila. At ang nakakatakot ngayon dyan, kasi parang pinapalabas nila na itong mga Maria Grace Piatos names na to, yung mga alias na to, ay parabang ito ay mga pangalan na pinagkapirahan. Hindi po ganun. Ilalagay natin sa konteksto, Professor Malo, mga kababayan, na ito po ay usapin ng buhay at kamatayan. Yung pagtataya namin ng pagtulong sa Estado, sa gobyerno, at yung pagtawid namin sa pagiging kalaban ng Estado at gobyerno was a very painful and serious decision. Malikot lang ang isip ko. Bakit ka kinakasuhan ng gobyerno ngayon? Iyon nga ang masakit eh. Oo. Kung hindi lang siguro buo sa puso ko ang pagbabago, at kung katanggap-tanggap pa ako sa NPA, baka tumawid ako ulit. Ganon? Oo, kasi hindi ko matanggap na yung gobyerno na tinutulungan ko, na mabuo, na maging matino, at maging tagapagtaguyod ng kanyang mamamayan, at mababago at marireforma, yung gobyerno na humahabol sa akin, na dati kong nilabanan. Dapat namang labanan talaga, pero hindi sa pamamaraang dating alam ko. Oo. Mapayapa ng gusto ko, pero ang kaso ko kaliwat kanan. 3 inciting to sedition, 2 cyber libel, may kaso pa ko sa mga komunistang kasama ko. 8. So, hindi ko alam kung bakit ko to tinawid, pero naniniwala ako, Professor Malo, that this is the most opportune time na ipakita na kahit maipit ang sitwasyon natin, there is still hope to reform the government. Okay. Na hindi madugo at Okay. hindi marahas ang Sige, pamamahala. sige. So, attorney, nung pinatay ngayon yung Si nasa Kahigto. listahan mo, ikaw ba, sa nangyayari ngayon, pabor na i-release lahat yung listahan na yan? Against ako sa i-release yung listahan ng mga informants na nagbibigay ng information sa government tungkol sa ideological insurgency. Kasi ngayon nangyayari, yung actual example na binigay ko, from the time na tinorn over ko yung, disket pa lang nun, disket. Di March 25 yun. March 29 anniversary ng NPA yun. Anniversary. Nagpuputak-putak na si Joma Sison doon sa Netherlands. For fax machine pa yun. Wala pang email nun, wala pang Facebook nun. And yet, ganyan kabilis mag-travel yung information. Tapos April 3, which is barely a week from the time of the turnover of the confidential information, nagninong sa kasal si Kahector sa Santo Tomas, Batangas. Doon siya Tapos, Oh, vivid pa sa'yo, in broad daylight, seven men na arm na, talagang durug na durug yung katawan ni Easter Kahector. Sunday yun eh. Easter Easter Sunday, April 3. Tapos lumakad lang na parang walang Opo. nangyari. Parang wala nangyari. Talagang brazen, broad daylight. Broad daylight. Walang nagawa ang kalakasan ng ating depensa ng pulis, ng militar. Walang nagawa. 2 days later, nag-press con pa si
ka Roger Rosal. Si Roger. Na nagre-rejoice sila. Na So talagang pinagyabang pa inadmit nila. nila na- Pinagyabang pa nila na pinatay nila So si yan ano. ang chances na pag reveal itong listahan na gusto Correct. nilang mangyari, baka mabaril, mapatay, and they will claim. And magyayabang pa sila na pinatay nila. Yaan ba ay lalong lalakas ang puwersa ng NPA Yes. sa atin pag yung sinapiatos? Kasi sinasabi nila, mandali lang yan, 11 days na gastos, binulsa ang pera, etc. Hindi naman daw talaga napunta sa, dahil hindi ma-reveal yung mga nom de guerre or alias na ginagamit. Pag sinabi mong sino si Mary Grace Piatos, ang tanong na yan, sino ang susunod namin papatayin? Yun ang equivalent. Yun ang equivalent. Nakakatakot naman pala yan. Tama. Tapos bibilangin mo na lang ang upon release bibilangin mo na lang ang number of days. At buhay pa yung urban hit squad na pwedeng Nag-split yan kasi Professor Malo, no? Noong 1992 hanggang 94, 95. Yung Alex Bungkayaw Brigade, nag-split yan. Kasama yan doon sa grupo nila Popoy Lagman, Nilo de la Cruz. si Popoy Lagman, hindi ba yan? Hindi NPA eh. Hindi NPM. Internal squabbles nila. Arturo Tabara dyan sa may SM Fairview, dyan sa Binira. Si Quintanar sa Kamamesha Restaurant sa Circle. And then si Nilo de la Cruz, hindi ko alam kung suspended ang order, ang standing order. Si Rick Reyes lumalabas, hindi siya nagtatago, so baka na-suspend. 4 yan top priority dati. Quintanar was assassinated by the CPP, NPA, NDF because of the leak of information that he was the one in charge to assassinate Joe Masison. Hulik. Galing sa government. Kilala din namin. Hindi ko nasasabihin, nag-retire na siya. Oo. Mataas na posisyon sa government. Ngayon? Noon, Noon. sa intelligence sector din. Kasi bumibili din kami noon ng impormasyon eh. Ang NPA bumibili ng impormasyon sa gobyerno. Para malaman kung sino Kung yung bumabaliktad sa kanila. Yes, yan ang binabanggit ni Atty. Magdamo. Kaya delikado po yung Mary Grace So Piatos ang na issue. listahan binibenta? Para Pwede. rin pala yung maleta, no? Oh, ganda ng Okay, oo, di ba? Kaya, from the security angle, may problema talaga yan. Ang Hilo Garci, binili Yes. namin yan before pumutok ang Hilo Garci. We know na may Hilo Garci. Oo. We bought Hilo Garci for 300,000 pesos. From the administration. Sasabihin ko na, from ISAP. Oo. From MiG-21. Oo. MiG-21 is a special unit of ISAP. Oo. Hindi ko na dadagdagan. Wag mo nang dagdagan at baka hindi nang matapos ang ating show. Dito naman ako kay kay Tato ang Alan. Sir, kayo, wala pa sa kasaysayan nyo na may namatay na kasapi nyo dahil sa ating pinag-uusapan? So far, marami naman na namatay. O hindi Pero- gumaganti ang hierarchy? Hindi naman po. Kasi Talagang katulad iba, din ng kung anong mayroon ang kasundaluhan. So, nakakaayon din kung anong batas na sinusunod ang pamunuan. So kaya itong pagdating ng BARM, malaking bagay na rin ito sa mga Bangsamoro na nagkaroon ng identity ang mga Bangsamoro Muslim sa Southern Philippines. Kaya ito lang ang panawagan natin na sana paigtingin pa ng mga leader ng Bangsamoro na matiyak ang kapakanan ng mga mamamayan. Okay. Kaya malaking bagay, malaking tulong sa amin itong Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao. Okay. Sige, siguro last words dito sa nangyayari na kagustuhan ng House of Representatives na i-reveal ng Vice Presidente ang listahan Ng confidential agents. Ang confidential agents, kung paano kung sino sila, saan sila nag-operate at magkano ang pondong nabigay sa kanila. Ano ang inyong sentimento tungkol dyan? Nakikita ko doon na ano lang talaga, pure harassment kay Sara eh. Unang-una, yung amount, kahit na i-10 times nyo pa yan. Alam niyo ba, yung binibigay sa yung mga sumusukong rebel na kung saan naging effective yung na-restore yung peace and order, talagang kailangan i-develop mo talaga eh. Yung, hindi lang yung
Hindi pwede yung ayo-ayuda lang. Kinakalan, kung may farm doon, i-develop mo yon. At hindi lang military solution. hindi lang Yes. military. Oo, yun ang proof ng NTF-L CAF, no? Correct, Oo. Mama Lu. Ridiculously small yung charge kay Sara. Ayun yan, yung nakaka-insulto doon, bakit yun lang? Yung 125 at saka maliit yun. 600. Kung yung kabila, kung magnako, trillions eh. Kung kulang pa nga yung if you want to really succeed in NTF-L ka, kulang, napakalit ng ng amount na yan. Oo. At gusto kong idagdag dyan, Mama Lu, yung confidential fund na pinapatungkol kay Vice President Sara Duterte, yan po ay napakaliit kung ikukumpara sa pananagutan ni Bongbong Marcos, sapagkat ang sa kanya ay 4.5 billion pesos every year. Ano yan? Confidential and intelligence. Yes. And every year, last single centavo ubos. Why is not even being included to be investigated? Saan yan napunta? Mukhang yan ang binabayad sa mga trolls. Yun, kasi ilalagay mo confidential fund, agents, pero trolls. No? Pwede nilang gawin yan. Ay, kasi talagang ang Billions. requirement lang naman ilagay sa envelope na nakasil. Kasi may tinatawag yan na COPLAN. Oo. The COPLAN is covered by IP. Not the Internet Protocol Address. IP is Intelligence Project. Under the IP is COPLAN. Case Operations Plan. Doon ang budget. So lahat ng confidential fund ay may case operation plan yan. I-discuss yan ng iba pang mga resource persons. Pero ang malinaw dyan, hindi yan pandaraya. That is a system of security, that is a system of protection, and that is a system of building up confidence na mayroong tutulong at makikipag-cooperate sa gobyerno dahil protektado ang kaligtasan mo. Hindi kay papahamak ng gobyerno. So bakit nag-i-insist sa mga kongresista Dahil hindi nila alam ang kaseryosohan ng epekto niyan. Oo. Hindi lang sila bobo. hindi nila alam o Na talagang ayaw lang masama nilang- ang intensyon nila. Oo. Kasi they do not understand na hindi po mag-survive ang Pilipinas at ang gobyerno nito at walang gobyerno at lipunan na mag-survive kung wala siyang intelligence programs at confidential projects. Kaya very successful ang bansang Israel sa kanyang military operations kasi they spend much for confidential fund, for agents na nagre-recruit yan pati sa kalaban. Kaya nanalo yan sa 6 days war Kasi pati mga general ng Air Force ng Yung Egypt, people, ubos recruit. Binibili nila yan at binabayaran. At ganyan po ang kalakaran. Kaya may Mary Grace Piatos yan, may mga pangalan na alias yan kasi bumibili ng impormasyon. And that is called tradecraft and that is called intelligence protocols. Hindi yan mali. Hindi alam ng mga legislators yan? Malamang. Kung alaman nila, they try to ignore sapagkat ang intensyon nila ay palabasin na nangungurakot si Vice President. No. Using alias and using the codes ay hindi indication ng corruption. For as long as ang Commission on Audit ay nakakakita na justified and valid at supported by existing projects ang mga expenditure sa confidential fund, yan ay tama. Okay. So yan, sa ating mga nanonood, sa taong bayan, sa mga Pilipino, sana ho naintindihan ninyo ang difference ng confidential intelligence fund, ang operations na nangyayari, no? Ang liquidation na pag sudden release of that information at yung information nabibili ha. Yes. Sabi nila nabibili daw. You have to So pay. makikita mo na meron ring maleta syndrome sa intelligence community. Kaya kailangan mag-ingat po tayo. Huwag po natin basta alamin. Yung mga kaninang umaga may dala pang piatos. Hindi ho pagkain si Grace Piatos. Operation ho ng National Security ng bansang Pilipinas. At nakita rin po ninyo ang difference between a Muslim and an NPA cadre, kung paano sila rin-recruit, kung paano ang kanilang accountability sa kanilang organisasyon, at bakit minsan tumatawid. So sana po na-explain namin sa inyo ng maayos at tatandaan po ninyo, alamin nyo po ang mga bagay-bagay. Huwag lang kayo maniniwala sa isang punto libista na klarado ang agenda. So marami pong salamat. Ito si Malu Tikia ng Talakalayan ng Taong Bayan. Tandaan nyo po, may isa pang episode. Pero itong 2 episode na ito ay patungo sa aming People's Tribunal. Hintayin nyo po yon. Marami pong salamat.
Yan ang problema nila, Admar. Tuloy-tuloy yung corruption, even to the point of corrupting members of the House of Representatives na bumoto sa kasalukuyang impeachment. Unfortunately, that is their problem today. They want to impeach the Vice President but they don't have the numbers because tinuruan nilang maging corrupt yung mga congressman. Lahat ngayon nag-aantay. How much is the dog in the window or outside the window? Nitong nakalipas na mga linggo ata, nung nakapanayan po ng Bloomberg ang Pangulo, nababahala raw ang Pangulo na baka mabura ang kanyang legasiya, Manong Jay. Ano pong masasabi niyo po rito? Unang-una, ano ba ang sa nakikita niyo legasiya ng Pangulo? Kasi baka iba yung nakikita nilang legasiya sa nakikita ng taong bayan. Yung nga, unang itatanong ko sa mga kinaukulan, kina Secretary Gomez, kina Yusek Castro, ano ba legacy ang ayaw niyang mabura? Yan ba yung wala siyang ginawa? Yan ba yung legacy na gusto niyang mapanatili na nakawan, kaliwat kanan? Pandarambong, kaliwat kanan? Pagsisinungaling, kaliwat kanan? Yan ba ang legacy na gusto niyang mapanatili? Because kung ang legacy pinag-uusapan niya ay good governance, wala siyang legacy ganoon. Ang legacy, nakaharap tayo sa problema, and yet, ang inuuna ng kanyang administrasyon is the impeachment of the Vice President. Ay impeachment kuno. Pero ang problema, hindi naman talaga impeachment ang ginagawa nila. It is vilifying, sinisira ang pangalan, dangal ng pangalawang Pangulo na dapat sana'y katuwang niya kung tutuusin dito sa pagharap ng problema ito, Admar. Opo. At meron namang payag ang anak ng dating presidente, kasalukuyang kongresista ng lungsod po ng Davao, si Congressman Pulong, at nag-real talk siya rito, na ang legasiya daw nitong ng kasalukuyang administrasyon ay ang korupsyon, Manong Jay. Yes. Malinaw naman yan eh. Saan ka nakakita na ang pinag-uusapan dito, yun lang hayag, yun lang mga nadokumentuhan, ay 1 trillion na mahigit sa kasaysayan ng Pilipinas at sa buong mundo. Ngayon lang nangyari na ang corruption sa isang administrasyon ay lumampas sa billion threshold at umabot sa trillion threshold. Whether in dollars, in dinar, or in pesos, Admar. Grabe, talagang nakakahiya, no? At ito ang legacy, walang ibang legacy na maiiwan si Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang kahit mamatay pa siya bukas, yan ang maalala ng buong mundo, no? Kung paano ginahasa sa pamamagitan ng pandarambong at pagnanakaw ang bansang Pilipinas, ang isang bansa. Opo, ang sabi pa nga niya rito, your legacy is your corruption, your weakness, your inability to address the simplest of problems of every Filipino, and of course, your being one and only bangag president, Manong Jay. Talagang wala namang sa Bisaya pa, sa istoryang white cover mo, yun na ang kaimtang sa atong nasod karon. Yan ang nangyayari po, nagdudumilat na kalagayan ng bansa. At wala pong ibang may pagmamalaking legacy. Nakakahiya para sa pamilya Marcos at sa mga Ilocano na dapat sana, kung meron mang legacy, yung pagtitipid, no? Yung pagiging modest, dahil trademark ng Ilocano yan. Pero ang problema, wala hong ganitong ipinakita for the last 4 years ang Marcos administration. Luho, nandyan. Nakawan, nandyan. Kaya nga nagkaroon pa siya nagtayo pa siya ng ICI to supposed to be to investigate, but it was actually to cover the tracks of anong tawag nito, dahil malinaw naman wala naman talagang anong tawag nito, and up to now yan ang problema nila, Admar. Tuloy-tuloy yung corruption, even to the point of corrupting members of the House of Representatives
na bumoto sa kasalukuyang impeachment. Unfortunately, that is their problem today. They want to impeach the Vice President but they don't have the numbers because tinuruan nilang maging corrupt yung mga congressman. Lahat ngayon nag-aantay. How much is the dog in the window or outside the window? Oh. Opo. Kasi ayaw nilang ilabas yung laman ng maleta. Gusto nila ngayon yung tinatawag na FLR for future release pipirmahan ng presidente. Magde-deficit spending na naman sila para pangsuhol dito sa mga congressman. So ang ginagawa nila ngayon, they are dribbling the ball dahil wala silang makuhang numero at hindi nila maisampa ito. Dahil kung tutusin, anong pangalan ito, Admar? Matagal nang naisampa dapat yan sa Senado dahil sinabi nila, kompleto, sufficient in form, sufficient in substance, sufficient sa grounds. So dapat yan, lahat, wala nang investigasyon na nangyayari. At dapat yan, wala nang hearing. Dapat yan isinampa na sa plenaryo and the plenary should have voted for it and submitted to Senate for the trial. Ang problema, hindi nila magawa yan. So ang ginagawa nila ngayon, nagkakaroon sila ng mini trial pero ngayon pansinin mo yung mga congressman na nagsasalita, sina Ortega, sina Ridon, sinasabi nila ratings because gusto nilang bumagsak yung rating ng Vice President. So sinisiraan nila dahil wala silang makuha. Hindi sila. Mismo si Representative Zamora ng San Juan City nagsabi, ang basis nila for the hearing is the chismis ni Trillanes na maraming pera sa bangko matagal ng kwento yan na walang katuturan. At sinabi niya yan on live television sa mainstream media. Si Luis Tru naman, kahit ano sabihin niya, nasabi na niya that what they're conducting is not a preliminary hearing. It is a mini trial which is not allowed by the Constitution and by laws. O ano sabi ni Congressman Flores nung kausap niya mismo tapat-tapatan yung mga mamamahayag sa telebisyon at sa radyo? He said he voted against this issue of issuance of subpoena because that is illegal, that is unconstitutional. Mga congressman itong matitino. Wala. Ganyan talaga ang buhay ngayon. Habang dinadivert at ang pinakahuling dahil hindi nga sila umubra dito sa vilification campaign against Inday Sara, hindi nababagsak, hindi bumababa ang ratings sa katotohanan at sa guni-guni na lang ni Congressman Ridon at ni Ortega siguro nananatili ang pabagsak na ratings. Ang inuupakan naman nila ngayon, yung best friend ng dating presidente, si Pastor Apollo Kibuloy. By way of a court order na walang kalinawan kung paano siya sagawa, sinasabi ng inspection on the properties. And I do not know, ngayon lang ko nakakita, ang tagal kong reporter sa Justice and Court na nag-issue ang court ng with no pun intended to the honorable judge, no? Na nag-issue ng order for an inspection on a case on the properties of a case relative to human trafficking, no? Kaya talagang mapapailing ka sa nangyayari ngayon to divert the attention of the public para against the flood control scandal corruption, no? Na umabot nga ng 1 trillion at saka itong problema natin ngayon sa langis at petroleum product, Admar. Opo, sabi nga rito ni Congressman Pulong Duterte, quote and quote sa kanyang statement, Filipinos are not concerned about preserving political legacies. They are concerned about their daily struggles, the rising of cost of living, and a government that should be working for them, not for itself. Correct. Legacy is not claimed or protected by words. It is defined by actions and ultimately judged by the people. Sa nakalipas na administration, paano ba nalaman ng taong bayan, Manong Jay? Sa tingin mo, yung comparison natin, kasi parang dito,
Trying hard ba na, ito yung legacy ko, kaysa dito sa nakalipas na nagtrabaho lang at hayaan ng taong bayan na mag-formulate na, ito yung legacy ng dating administrasyon. Naramdam na hanggang sa kasalukuyan, pinapakita, lalo na nitong nakalipas na kaarawan ng dating Pangulo. Alam mo, ang problema kasi ng gobyernong ito, ng administrasyong ito, is masyadong obvious yung mga spin kung tawagin nila. So, pag wala kang ginagawa, sasabihin mo, eto yung mga ginagawa ko. Eto yung paninira sa akin. Ang problema, wala ka naman talagang ginagawa eh. Wala kang ginagawa. Pareho yan, langis. Ano bang ginawa mo? Pinabayaan mong mag-increase ng doble, triple, yung mga oil companies, di ba? Pinabayaan mo sila. So, anong gagawin mo? Hindi, baka mabura yung legacy ko eh. Wala ka namang legacy iniiwan eh. Ang legacy, ang tao magsasabi nun, ito yung alaalang iniwan mo. Hindi ikaw magsasabi. Ano bang legacy mo? Sa ang tao magsasabi, ang legacy ni Mr. Marcos ay corruption. Nag-iwan siya dun sa panahon niya, in less than 4 years, ang nawala sa gobyerno, napunta sa kawat o sa corruption, ay almost 1.7 trillion pesos. Almost 2 trillion. Ang legacy mo ay nagpapasaka ng pambansang gastusin or national budget na hindi naman kayang kitain ng gobyerno. Nagpasaka 2026 budget which is almost 2 trillion short of the revenue that your revenue generating agencies can only come up. So anong gagawin mo? Mangungutang ka. Ang problema, kapareho niyan, ang kailangan mong i-raise is 1.7 trillion. How much have you loaned so far? For the last January, February, March, and April is only 60 million, a billion. Way past. Bakit? Wala nang gusto magpautang sa iyo eh. Wala kang credit to na eh. Wala nang naniniwala sa iyo sa madaling salita. So yan ang legacy na maiiwan niya. Unfortunately, for a country like the Philippines, who used to be an economic power in the 60s and 70s, ngayon, bulok tayo. Lamang pang Vietnam na tinulungan natin magtayo ng kanilang mga karsada after the war, no? Lamang na lamang ang South Korea na umiiyak noon at tumingin sa saklolo sa Pilipinas because we have one of the strongest armed forces in the whole of Asia at that time. Opo. So, wala. Anong legacy? Ang legacy mo ay, pwede ko siguro sabihin, ang legacy ni Mr. Marcos Jr. is the continuation of the legacy ng kanyang pamilya na nasulat sa Guinness Book of World Record na korupsyon, nakawan, pandarambong. No? Unfortunately, because tama yung sinasabi ng marami, including Congressman Pulong. Ang problema ng Pilipino ngayon, sikmura. Paano siya kakain ng maayos? Paano niya mapapag-aral ang mga anak niya? Paano siya makakapunta sa kanyang trabaho para kumita kayong nagtaas na ang pamasahe? Pinipilit nilang kontrolin yung pamasahe. Hindi naman laki no kontrol yung presyo ng diesel. Kaya nagagalit pati yung mga operators, pati yung mga drivers. So, sa Bisaya pa, sukwahi ang tanan, no? Sa sinasabi niyang